Ay, magandang umaga po, Manong Ted at kay DJ Chacha sa lahat ng nanonood at nakikinig ng iyong program. Eto po ngayon si Chacha sa mga unang katanungan. Go, Cha, Yes po. please. Good morning po, Sec Banoy. At salamat po sa Good morning, panahon. ma'am. Opo, ito Thank you, maraming, ma'am. yes po, maraming natutuwa dito sa balita na pinag-aaralan nga daw po ngayon ng DOTR ng Gobyernong Marcos na pababain po itong presyo ng airplane tickets natin for domestic flights. Malaking tulong po Tama yan po. para mapataas din yung turismo dito sa sa bansa po natin na kasi napapansin na mas maraming Pilipino ang lumalabas ng bansa kesa po dito sa Pilipinas pumunta dahil sa taas ng presyo nitong mga domestic flights tickets natin. Bukod po dun sa pagpapalawak ng mga runway natin, ano po yung specific na plano ng DOTR para talagang mapababa ito? Thank you, DJ Chacha. No? Ngayon po, tama po kayo na may reklamo nga po, may nahinga ating mga kababayan na mataas ang presyo ng pamasahe ng mga domestic flights natin. So other than or extending the runways po, no, meron po tayong ginagawa ngayon na programa na budgeted na rin po yung night rating. No? Nina-night rate natin, kumbaga pinapailawan natin, may night rating capability ang ating mga airports. So inuuna natin yung mga sinasabi nating tourist airport. Kasi po kapag night rated ang sinasabi nating isang paliparan, pwede na bumiyahe ang ating mga kababayan ng mga sabi nating gabi na o madaling araw at yun po yung sinasabi natin usually na red eye flights at sa practice po no mas mura po yung mga pamasahe dyan. So maliban po dyan, kinakausap din natin mga airlines po no tulad po ng dito sa Siargao. Ako po yung nakiusap sa PAL at nakikiusap sa Pacific. Ang mga airlines po kasi meron silang fare structures, no? So, not to sound too technical po, yung maximum fare structures ng airlines, no, papunta dito sa Siargao for PAL, pina-waive na po natin yan. Ang pagkaalala ko po, yung maximum fare structure po ng PAL for Siargao is more or less 17,500 yata ang one way. Nakiusap tayo sa kanila na to waive it at ibaba nila. So naibaba yata nila more or less to 11,500 to 12,000, no? Around that range po. Okay. No? So at least nakakuha tayo ng discount. Ganun din po, nagipag-ugnayan tayo sa ating sa mga ibang domestic airlines, Cebu Pac and at Air Asia. Pero tama din po sila na again limited yung infrastructure natin. Kasi may most of the airports here po kasi naitayo na yan, no? Naitayo na yan, then may physical limitations ng ating mga runways because of the topography of the area. Pero ang bagong polisiya po natin sa DOTR, pagdating sa mga bagong airports na itatayo, lahat dapat ng runway must be 2,100 meters minimum. Para upang sa ganon, ready sila for bigger aircrafts pagdating ng araw. Oo, pagdating ng araw. Oo, kasi Opo. medyo hindi naman po agad-agad magagawa yung pagpapalawak ng ating mga paliparan. So ito pong ginawa nyo, yung sinasabi nyo kanina, na for Siargao halimbawa, kinakausap nyo yung mga airlines, yung fare structure nila from 17,500, na ibaba po nila ng 12 or 11,000. Tama po ba yun, Sec Banoy? Yes, around Oo. that range po. Oo. Just don't quote me the exact amount po. Pero around that range po, ma'am, na ibaba nila. So this will show also the napayag po ang ating mga airlines, no? Oo. They're cooperative. At least they know na kailangan natin yung mga domestic tourism natin, no? Na para to enhance Oo. naman po yung ating tourism Oh. po. Sec, kung kaya naman po palang ibaba yun from 17.5 to 11, ba't po kailangan makiusap pa kayo? Bakit po kaya ganun? Pwede naman palang mas mababa ng ilang libong piso din. Ma'am, kasi po I have to understand also the situation ng mga airlines natin. For Siargao, no? Ang naglalapag diyan is sinasabi natin turboprop lang po. So sinasabi natin ang kasya diyan na pasahero is like 70 passengers max yata. So they have to allocate the same fixed expenses, no? Fixed expenses, yung mga overhead nila only for distributed for 70 pesos. Ang sinasabi ko po dito, ito po kinausap natin sila. It's more of willingness on their part. Kasi kapag yung market naman po talaga, if you study it, ma'am, talagang yun po yung supposed na fare, yung 17,000. So
So I don't know how Oo. they did it, kung saan sila nagbawas, saan sila nagtipid and everything. So the good Oo. thing lang po na ibaba po nila. Kasi, Ito po ma'am, meron kasi tayong CAB, no? CAB, yung Civil Aeronautics Board, that regulate the prices naman po ng ating mga airlines. At Oo. hindi naman pwedeng magtaas na lang ng bigla ang mga airlines, mag-impose ng additional fares, additional surcharges without the CAB approving it. And most often than not naman po, kapag walang justification o kung merong rason pero we see it na hindi ganun ka-justify, the CAB doesn't allow it. Oo, naiintindihan po natin ito na ito'y willingness kanyo ng mga airline companies, Sec Banoy. Pero hindi po ba natin hihingin sa kanila how did they come up from 17.5 pababa po ng 11 or 12 para makita natin mismo, mapag-aralan po ng DOTR kung sa iba pang mga local flights ay kaya din po nilang gawin ito. Kasi naiintindihan natin na pribadong kumpanya po yan, kailangan nilang kumita eh. Pero hindi ko lang mawari na nakiusap kayo na ibaba naman po nila, ba't di pa nila gawin sa ilan pang mga local flights po natin? Halimbawa sa Batanes, kung mag-check po kayo ng flights dyan, napakataas po, mas mahal pa pumunta ng Batanes kaysa pumunta ng Hong Kong at ng Japan. Tama po kayo doon na ma'am, no? Bago naman sila nag-i-impose po ng mga sabi natin pamasahe, no? Meron po yung approval ng ating CAB. And ang mga factors po dyan, sabi ko nga, ang nakakadagdag talaga, ang main reason din kung bakit mataas ang ating mga pamasahe is the fuel prices. So kapag habang tumataas ang mga fuel prices, tapos meron silang fare structure, it doesn't necessarily follow na nagtataas na sila kaagad. Once approved, regardless kung gaano kataas ang ating fuel prices, kapag within that range pa rin po, yun yung binibigay natin na fare, allowed fare structure nila. So, ang sinasabi ko lang po dito, ma'am, hindi po ganun kadali na hingin sa mga airlines na ibaba nila, na sweeping, na ibaba po nila ang kanilang mga pamasahe sapagkat may mga ibang factors din that we have to consider tulad na lang po yung fuel price. Yes, naiintindihan po fuel natin yan, hike Sec. na which, Oo. opo. Yes po, And pero again, we have to strike a Oo. balance talaga po, ma'am, na Opo. between, again, yes, Oo. opo. Siyempre, di So, naman po sila pwedeng malugi. Naiintindihan din po natin yun. Na, di ba, baka ibaba naman nila ng husto. Yes. Paano naman po nila Oo. pasusweldohin yung ibang expenses po nila. Pero, Opo. Sec, kasi hindi ko mawari na yung pong binigay nilang, yung pong kung saan galing, saan nila hinugot yung kanilang pagbaba ng presyo from 17.5 to 11, hindi po nila na-explain. Hindi po ba dapat tinanong po natin yon? Hiningi po natin ng computation. Paano kayo nag-come up dito? Can we do this with other local flights? Yun lang po para mas maintindihan lang din po natin. Thank you, ma'am. Salamat po sa mungkahing yun. We're going to do that with CAB para po sa mga ibang mga flights na sa tingin kong kaya natin pababain yung presyo. Pero ang pinanggagalingan ko lang po ngayon, ma'am, no, kasi ako po, ambinado ako sa kakulungan ng infrastructure, yung mga runway and everything. At gusto kong tapusin muna, ayusin muna yung pagkukulang ng gobyerno, no, ng DOTR, to be exact, at ng CAAP, lalo sa mga existing mga runways na hindi na naandyan na, nadatnan na natin. So bago namin talagang ipilit na talagang ibaba yung mga pamasahe at ang mga fare structures ng ating mga airlines. Oo. Nonetheless po, sige po, tama po kayo, no? Aralin namin, isa-isahin namin, I will ask CAB to do it, to submit a report para makita yung talagang breakdown of their fare structures po. Salamat po, Sec. Actually, malaking tulong po ito para dun sa mga lumilipad dito sa Pilipinas, lalo yung mga hindi naman po talaga magbabakasyon, uuwi po sa pamilya nila, 'di ba? Malaking tulong po ito kung maibababa po natin ito para din sa kanila. Oo. Opo. Yes Ma'am, po. if I may just add po, no, ang ginagawa din po ngayon ng kagawaran ng transportasyon, hindi lang po kami nagpo-focus dito sa sinasabi nating airfare, no. Naghahanap din kami ng mga ibang alternatibong pamamaraan para at least merong ibang transport ang ating mga kababayan. For example po dito sa Siargao, nagtayo po ang PPA, ang Philippine Ports Authority, ng isang cruise terminal dito sa Siargao. At meron pong bumabiyahe ngayon dyan na to go, na parang super ferry nung araw natin. At ang pamasahe po dyan is only 3,500. Isa din po yung option na yan. No? Pero mas mahaba lang ang biyahe. I think it's
more or less mga 28 hours. Pero at least yung barkong yun, parang alam mo yung parang cruise vessel po yun. So there are other options din po na we can offer to the public. Opo, opo. Sec, klaruhin ko lang po para lang din po mas malinaw. And thank you po for doing your job well. At least naghahanap ka kayo ng ibang options para, 'di ba, mapababa hindi lang yung sa airfare, maghanap din ng ibang ways kung paano makakaikot po ng bansa itong mga kapatid natin na gustong libutin ang Pilipinas. Hindi man via air, pwede nga via sea, yung binabanggit nyo po na Roro. Sec, yun po bang travel tax natin? Correct me if I'm wrong. Tama po ba? May travel tax lang kapag lalabas ng bansa ang isang pasahero o even po pag dito sa Pilipinas? Paano po ba yun? Ma'am, the travel tax kasi hindi po sa DOTR. The travel tax is I think under TIEZA. Okay, oo. And opo. Pero ang pagkakaalam ko usually the travel tax are either incorporated sa ticket mo. Yes And po. I think kaya hindi ko masagot masyado, ma'am. But based on my kumbaga personalized, I don't know if it's tama po kapag lumalabas po Oo. the travel tax. Yes. Opo. Meron nga po akong tinitignan dito. Ang sinasabi dito, paglalabas ng bansa. And yes, it's under Opo. TIEZA. Ginagamit daw po yung tax na iyan for tourism infrastructure, projects for tourism. May napupunta din pala sa CHED and even sa culture and sports. Pero, Sec, baka pwede rin nating tignan to. Although hindi pa tayo sure kung may travel tax ba pag ang biyahe ay dito sa Pilipinas. Kung meron man, baka pwede rin nating silipin kung pwede ba nating mapababa ito. And even po yung terminal fee kung sakali po, though ito po ay sa private infra na for other airports na hawak na ng pribadong sektor, pero baka pwede rin po nating silipin yon kung sakali. Kasi ito yung mas mabilis na paraan para mapababa po natin yung presyo ng tickets. Kasi tama po kayo, ilan dito, nakapasok na po kapag bibili ka po ng tickets during flight. Parang may options po na ganun. Baka ito pwede po nating masilip din. Yes, ma'am. Tama po kayo. Magipag-ugnayan po tayo sa TIEZA at saka sa DOT, no, mother agency po ng TIEZA, so far sa travel tax is concerned. Sa terminal fee po, nasa under sa jurisdiction po ng CAAP yan. Yung mga aming mga sinasabing mga airports na nasa ilalim pa rin po ng CAAP at DOTR, titignan namin kung paano pa namin maibaba yung ating mga terminal fee. Pero ang pagkakaalam ko po, yung terminal fee namin, I think ang pinakamataas ay more or less mga 300 pesos lang po. At ang rason po para kung bakit tayo kumukuha ng terminal fee, kasi ito po yung nagsusustain ng mga pasahod, ng mga utilities natin. Kasi ang CAAP po, hindi po umaasa yan sa budget sa GAA. Ito po isang sinasabi nating attached agency sa corporate body, and they have to sustain themselves po, no, with the little income that they can get from like terminal fees para securities. Pero nonetheless po, i-check po namin. I-check po namin. At kung maaari pa namin ibababa po ko namin. For domestic flights, yung lumang fee po 200, papunta po yan sa 390 pesos. So, tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yung terminal fee, sa gobyerno din po ito? Hindi po ito sa pribado na pupunta? Yung terminal fee po na hindi po under concession with private companies or private entities, napupunta po yan sa CAAP po, sa gobyerno po, no? And yung terminal fees po natin, magkakaiba po yan, depende po kung saan lugar po. So, may terminal fee. Walang uniform application ng terminal fee. Pero tama po kayo, ma'am, na kailangan din namin tignan at kung kaya pa namin ibaba to the bare minimum, gagawin din po namin. Ang maganda dyan, maitanong kay Sec, ano ba talaga taxes sa bawat ticket? Ano bang ini-impose ng gobyerno? Travel tax, alam natin kapag kamo ito ay overseas ang biyahe mo. Ano ba, di ba meron tayong VAT sa plane ticket natin? Opo, kasama din po. Yes, ilang percent? 12%, di ba? Tama po, Manong Ted. Kasama din po yan. Sige. So, mga taxes, mga VAT, yung travel taxes and everything po. Opo. Again, we're talking about domestic travel, Sec, para po walang confusion. So, siguro mainam, Sec, klaruhin natin ang total ticket price. Kasi po ngayon, kung ngayon tayo magbubook para sa Siargao bukas ang biyahe ko o sa Boracay, depende yan sa araw 'di ba? At sa oras ng flight mo, more or less po ngayon 7,000 halimbawa
ang iyong flight one way papunta ng Siargao pero meron ka munang layover, no, sa Cebu. At so, pag uuwi ka naman, meron kang layover sa Davao, etc. Basically po, mga 20,000 ang kakailanganin mo back and forth na pamasahe. So siguro maganda matanong dyan, ilang porsyento nun ang VAT? Wow, napakahirap ang tanong, Manong Ted. Alam ko may VAT, pero to be honest, I've not computed how much VAT is part of the entire, mas lalo kapag merong connecting flights po, no? Opo. So, I can easily compute po kapag sample, lilipad ka at sinabing 7,000 yung pamasahe sa direct flight all the way to Siargao, we can easily compute the VAT component, no? Pero tama po kayo doon na pag nag-connecting flights ka, dumadagdag ba yung VAT every now and then? That might parang affect the increase of fare hike. That's a good point po, Manong Ted. Ako, I'll be honest po. Hindi ko pa po naaaral yung VAT component po niyan. No, again, that's not under my mandate, so to speak. Opo, yes sir. Opo, kasi nga pinag-uusapan dito. Opo, kasi pinag-uusapan po Sec is that ang ating issue, paano ba mapapababa ang ticket ng eroplano? Yan po ang issue. So, yung pong taxes nito, yung terminal fees po, depende yan sa angkan terminal, and then ito nga po, ito yung kinakatwiran kasi maliliit na eroplano ang ginagamit, kaunti pasahero, kaya mas mahal. Totoo ho ba yun, Sec? Yes po. And so far as aminado po kami, a smaller runway, a small aircraft adds to the increase of fare hike po. Opo. Fair, yung pamasahe po adds to the increase. Kasi nga po kapag mas maiksi ang runway, ang nakakalapag lang po, sinasabi nating turboprop, yung mga pasahero lang dyan, sabi natin 70 to 80. At kapag ganun kaliit ang ating mga pasahero, ganun kakonti, yung expenses na which is like fixed at the regular expenses, sa kanila lang po na-allocate. Unlike kapag mas malaking aircraft, ang pasahero is like 200, mas madami po ang nag-share dun sa expenses ng airline. Opo. Sige po, kaya nga po din, ang issue dito ay infrastructure, right? Runway, tama? Yes. Yes po. Ang sinasabi ko nga, Manong Ted, is the Department of Transportation, pati yung runway, this is just one aspect of the travel cost. No, yung runway and everything. Hindi po dahil diyan ang the only and sole reason kung baga yung ano natin, yung runway natin. Opo, sige no? po. So ang sinasabi lang, kung kaya namin makatulong at maayos namin ito at para maibaba yung ating pamasahe, gagawin naman po na. Opo, yung nga po yan sir, for the longest time po, ito na ho yung problema natin, no, sa turismo, yung mga runway na yan. At identified na nga po din natin yung mga tourist destination na iyan. Yung sa Boracay po, na-solve yan kasi nag-privatize tayo ng airport, humaba na po yung runway. Ano ho? Dito ho sa Siargao, dito po sa El Nido, Palawan, mga ganun pong areas. Ang tanong po, sino ho dapat magpondo nun sa infrastructure na yon at kailan po magagawa yan nang wala nang katwiran itong mga airline dito po sa paggamit ng maliliit na aeroplano? Manong Ted, no, ang sitwasyon po kasi, if we have to be specific, especially for Siargao po, no? Again, naitayo po dyan with sabi natin short runway, sapagkat yung lugar na kinatayuan ng runway at lugar na kinatayuan ng paliparan, hindi talaga kakayanin yung talaga mahabang runway because of the physical limitation po, yung lugar mismo, the topography. Kaya po ang sinasabi po natin ngayon, Manong Ted, from now, kung magtatayo tayo ng bagong airport, no, it's a greenfield, itatayo natin. Ang pulisya po ngayon ng Department of Transportation, pati po ng CAAP, is that the runway must be at least 2,100. Upang sa ganon, pagdating ng araw, kapag okay na airport, kung gusto, pwede lumapag ang ating malalaking aircraft. May mga areas naman po na tourist spot din tulad ng Busuanga. Yan, meron po kami, pwede namin na-extend ang runway po niyan at kasi meron pong lugar at meron pong location na pwede namin gawin po yan. So ginagawa naman po namin yan and that will be funded either ng CAAP under their corporate operating budget o minsan humingi din kami sa GAA
para at least mapunduhan po natin yung mga ganitong proyekto. Ngayon po sa ating gahan, nagbigay naman po sila ng budget not only for the runway but yung sinasabi po nating night rating capability ng mga airports natin, especially po yung mga tourist spot po natin. Opo, sige po. So, ang haba nitong ating oras na kinain, ano? Dito pa lamang po sa usapin po ng... Masalimuot po kasi yung fair, opo, masalimuot po Yes, talaga. sir. Yes, sir. Okay, di ho bale. Basta ho kasi dito bottom line is yung political will ng gobyerno, no? Alam na ho ang problema, ang tanong lang, popondohan ho ba ito at gagawin kaagad ng gobyerno? Pag-usapan lang po natin itong MRT-7. Kayo ho ba kahapon kayo nag-meeting po ni Presidente, napag-usapan niyo ho ba itong mga flagship projects na ito na kinakailangan na pong matapos agad? Tama po, isa po sa aking nireport po sa Pangulo, ito pong MRT-7 po natin. Okay. Na sinabi ko na ang target natin dito for partial operations, 12 stations from Sacred Heart to North Avenue is second quarter of 2027 po. Okay, pero yung pong mismong ating yung common terminal nito, yung nagdudugtong po sa MRT3, LRT1 at MRT7. Yung common station po, kapag maalala nyo, Manong Ted, last year, no, under Secretary Vince Dizon's term, pina-terminate po yan, no, yung BF Corporation, sapagkat hindi po, ang dami na pong delay ng ating contractor at hindi na po namin maintindihan kung paano pang uusad. So terminated po yan at ang ginagawa po ngayon ng DOTR, isasama po namin yan sa sinasabi nating variation ng LRMC. Yung LRT1, sinama namin yung common station upang sa ganun magawa nila at ang target namin kasi is dapat yung common station to be operational at the same time na yung MRT7 partial operations will be operational po. Opo, that's next year na po? Yes po, 2027 din po. Ang pinaka-issue na lang po dito sa common terminal, sa common yung signaling po, yung electromechanical and everything. Mabigat po yun na issue, pero I think itong proponent natin ngayon, yung LRMC natin, can resolve that issue po. Okay, yung sige. meron na po tayong struktura, andun na po yung bahay, yung mga electromechanical at signal na lang po ang kailangan natin ayusin para at least masabi natin interoperable naman yung ating mga rail lines at para walang problema po sa ating mga commuters na gustong pumunta sa MRT3 or LRT1 from MRT7. Okay, sige po. So sir, klaro na po yan. By next year po, itong common station and then ito pong itong ating MRT7 ay tatakbo hanggang doon sa pinakadulo lang sa Caloocan habang inaayos pa ho yung pinakadulong station nito. Tama po, from Sacred Heart all the way po sa North Avenue. Kaya nga po, last week po yata, umuwi kami ng paumanhin sa ating mga kababayan from yung North EDSA po. Sasarap po natin yan ng alas 10 ng gabi hanggang 4 a.m. para mailagay po nila yung girder po para matapos po yung ating sinasabing turn back. Okay, ay salamat po. Sec, napag-usapan niyo ba itong ating itong Metro Manila Subway Project at saka itong North-South Commuter Railway? Opo, lahat napag-usapan po namin yung subway. Nag-update po ako at kasama po yung North-South Commuter Railway po. Okay. Ano po ang sabi dito ni Presidente? Kasi basically po ang dapat na pondo para po ngayong taon, ang pondo dapat dito po sa subway natin ay 39.2 billion. And then dito po sa ating pong North-South Commuter Railway, ang dapat na pondo dyan 57.6 billion pero kinatayan ng Congress. Anong effect nito Ano ang effect nito sa mabilis pong pag-aayos po ng ating mga proyekto? Kailangan ko pong iliwanagin lang po yung two parts ng ating mga nito big ticket projects po. No? Binawasan po nila yung loan proceeds, binawasan din po nila yung GOP. No? So in both projects. Yung loan proceeds po, yung sinasabi nating civil contracting part of it, kampante naman po kami kasi alam ko pakakuha kami sa program of operation. Meron kami pagkukuhanan. So at least for the loan proceeds. Pagdating naman po dito sa GOP na pagbabayad ng mga VAT, mga kailangan pang right of way, ang DPWH po si Sec Vince, no, sa kanyang savings, magbibigay din po sa amin para sa mga kulang na bayarin namin at mga kailangan bayarin pagdating sa mga right of way.
So in other words, Manong Ted, hinahanapan po naman po ng paraan, no, ng ating gobyerno para kahit papaano yung mga kakulangan, especially sa GOP po natin, no, yung counterpart po ng ang bayan ng Pilipinas, ay mabayaran natin yung dapat bayarin at saka we can continue the right of way and the VAT and the taxes po. Oo. Yung hahanapan ng pera kaninyo, ano sabi niya ni Presidente? Saan niya hahanapin yung pera? Ngayon po, ang tinitingnan namin yung savings po ng DPWH. Malala nyo po, madaming mga inano si Secretary Vince sa kinancel and everything. Tapos I think nag-price cap pa siya sa mga materyales. No? So may mga savings po yan. As a matter of fact, yung last week may initial na po siyang ibibigay sa DOTR na I think 3 billion para at least kapag may problema pa sa right of way, at sa subway, maayos na po namin. Kasi yung right of way po ng subway natin, 90% na po tayo nung December, Manong Ted, and we're targeting 100% by mid of this year, 2020. Opo, sige. So ito hong Manila Subway Project natin, kailan magsisimula ito? From what point to what point po sa panahon ng panunungkulan po ni Pangulong Junior? Sa panahon po ng termino po ni Pangulong BBM, ang pwede po naming magawa is a demo run from Valenzuela, yung dito, all the way to Quirino Station po. Quirino. Magkaiba po yung demo run sa sinasabi nating revenue operations. Ibig sabihin, may lalagyan na natin yung mga riles. No? Okay. Mapapatagbo na rin natin kahit papaano yung trend. After demo run po kasi may testing and commissioning. So makikita naman po ng ating taong bayan na tuloy itong proyekto by 2028 po. Okay, sige po. And sir, dito ho ba sa kakapusan ng pera sa mga proyektong ito, nagbabayad tayo ng multa sa ating mga loans? Parati po tayong may commitment fees po, no? Ibig sabihin, habang tumatagal ang ating proyekto na delay, may commitment fees po yan nakaatibat. Minsan po meron tayong sinasabi ng prolongation cost. Pagdating sa karapatan po yan ng mga contractor under FIDIC contract, meron din tayong mga sinasabing de-scoping cost. No? In other words po, pag kulang talaga ang budget, hindi lang po naantala ang ating mga proyekto, kundi napapalaki pa ang gastusin pagdating sa ating mga ganitong proyekto po. Opo. Kasi nga po, di ba ho, lagi ho tayong merong counterpart, no? Kumbaga yung equity natin, hinihingi yan. And then, opo, kasi nga sa mga bawat delay na ito, dahil ito po ay hindi naman bigay kung hindi inuutang, meron pong kaukulang cost of money na babayaran tayo doon sa nagpapautang. Tama po, Manong Ted, tama po. Okay, dito po sa ating North-South Commuter Railway, ano lang ho maa-accomplish po ng pamahalaang ito bago ho magtapos? I'm quite confident po, Manong Ted, that at least yung Valenzuela all the way to Malolos, makakayanan po namin yan ng last quarter ng 2027 and that will be like a revenue operations po. So alagang papaganahin po namin yan. Now, from Malolos all the way to Clark, we're targeting po by 2028 po, no, before bumaba ang ating Pangulo. No? So, susubukan namin talaga na maging revenue operations po. So, right now naman po, yan yung pinaprioridad namin. Kaya nga 3 weeks ago, nagbaba na tayo ng girder dito sa may Clark Stations po. So, yun po yung dalawang segment po ng sinasabi nating NSCR na makikita po ng ating taong bayan na may gaganang riles po dyan. May tatagbo as revenue operated lights po. Okay, sige. So, ano ang effect nga ulit? Inito hong, kasi ang hinihingi po ninyo, at ito ho naman dumaan sa pag-aaral, ginawa na po ito ng ating supposed to be po DepEd, ano ho, at kayo, 57.6 billion, ginawa na lang 28 billion. Ano effect nito? Ang magiging epekto po dyan, again, is for the GOP po. Kung hindi kami makakahanap ng karagdagang budget for GOP, it will affect further po yung right-of-way acquisitions namin and yung mga pagbabayad na mga VAT. No, kailangan po kasi yan kapag binabayaran natin ang ating mga contractor, nasa GOP naman yung pagbayad ng mga taxes. So yun po yung magiging epekto. No, if there's a delay again in the right-of-way acquisition, it goes without saying, Manong Ted,
na makaka-delay din naman tayo sa civil works. Opo, sa civil works, no, yung ang gagawin na infrastructure. Sige po, 8:27 na pong ating oras. Sec, meron pong sinasabi kayo na panukala na yung pong mga bago, no, mga brand new na mga ipaparehistrong auto, magiging 5 years na yung validity. In principle, sabi ho sa balita, inaprubahan ni Presidente. Ano ho ang effect nito? Kumbaga sa revenue and then doon po sa pangangailangan halimbawa po ng mga smoke belching. Tama po. Una po, in effect, initially po approved by the President yung from 3 years, ginawa natin 5 years for brand new vehicles, sasakyan man o motorsiklo. No? Ang magiging epekto po dyan, at least yung registration natin, no? Yung binabayaran natin MUVC, we're secured po na for the first 5 years, mababayaran na po yan. Kasi ang nangyari naman po, usually po after 3 years, kapag nagre-renew ka, wala pa nga nagpaparenew masyado. Mm-mm. Now, ang sinabi po ng Pangulo, that's why it is initially approved, DOTR and LTO to ensure the roadworthiness pa rin ng mga sasakyan without sacrificing yung talagang mandato ng LTO na roadworthy yung mga sasakyan po natin, especially yung public transport. Okay, so hindi pa po ito as in cast in stone ika nga, Sec. Maglalabas po kami ng department order and the LTO po maglalabas din ng memorandum circular para po ilatag nila yung panuntunan kung paano pa rin ma-check yung things natin mga sasakyan, yung roadworthiness niya. But the 3 years to 5 years po na valid registration po, sigurado na po tayo dyan. Yun lang po yung panuntunan kung paano natin igagawin yung roadworthiness. Opo. Sige. Sec, si Pangulong Marcos po sa isang vlog, sinabi niya, gusto niya na ang mga tao, yun, magkaroon ng comfort, convenience po sa pagko-commute, and then yung pong hindi na po pinahihirapan pa sa government transactions, no? Ito ho bang ipinapanukala nga po na pagkakaroon ng verification sa TPL Insurance ng mga nagpaparenew ng rehistro? Ito ho yung ipinapanukala po ng LTO, panahon po ni Vigor, binaril po ni Vince Dizon, panahon ngayon nitong si Lacanilao, tinutulak pa rin po, na sinasabi daw po ng online pre-validation of insurance certificate na hindi naman ngayon online actually, kung inyo po naaalala. Ito ho ba yung napag-usapan niyo ni Presidente? Sinintensyahan na ba ito? Itutuloy ba talaga ito o hindi? Hindi po napag-usapan po kasi suspended po I think yung implementation po niyan inaaral ng LTO. Pero if you get the overall policy again of the government and ng ating pangulo, ang parati niya sinasabi there should not be wala dapat additional burden. Dapat mas maginhawa ang ating mga kababayan, no? So yung ease of doing business, yan po parati ang mga parating pinapaalala ng ating Pangulo. So yun din po ang sinabi ko sa LTO na make sure na there will be no additional burden, tapos make sure na walang other than paka-redundancy siya and everything. So I understand Manong Ted, no? They explained the concept and the purpose of doing it. Ngayon nga yung pag-aalis ng mga maiwasan natin yung mga fake insurance and everything. So okay tayo dun sa purpose. But again, to make sure na walang additional burden, walang hindi, yung mga ganun po na talaga nakakabigat sa ating mga kababayan. Okay, sige po. So, sir, Sec, sandali lang po, no? Singit ko na lang ito. Meron pong project ang city government, pero ang nagpopondo daw po, DOTR, hindi ito sa panahon ng panunungkulan nyo as acting secretary, 300 million sa construction po ng 10 waiting shed in Quezon City. Alam niyo ho ba itong proyektong ito at meron ba kayong update sa status ng mga projects? I was informed po about the project po, no. Tama po kayo, the funds po came from DOTR. Na-download po yan sa Quezon City. Ito po yung nakikita natin at mga waiting shed, bike lane dito sa Commonwealth, no. At ang procuring entity dyan is QC. Usually po kasi may standard template kami pagdating sa MOA, na yung design, everything, procurement, sa lahat po yan ng aming KAMOA. Dito po yung LGU, yung Quezon City. But they have to submit weekly report, if not weekly, periodic report kung ano na po yung estado and everything.
So kung merong mga slippages, ibig sabihin meron pa ring obligasyon ng DOTR to monitor yung pondong binaba sa Quezon City. So the last time I checked po, may mga sulat po tayo sa LGU para i-update tayo. So i-check ko lang po, Manong Ted, kapag sumagot na ba ang LGU sa mga, I think it's several letters na po yun, no? Naalala ko po yun kasi nung when I assumed office, tinignan ko yung mga projects po. Nakita ko may mga sulat tayo sa LGU to update us ano na ba nangyari sa proyekto. Opo, pero kahapon po nakapanayam namin po yung City Engineer ng Quezon City. Inaamin niya, 2 taon yung delay sa project. And then ngayon po, yung kanilang main contractor sa 6 na waiting shed ay ang laki na ho ng slippage. And if you notice po sa mga visuals namin dito, meron pong isang waiting shed, 18 milyones daw po yung halaga. Meron po naman daw po mga nasa 10 milyon pero yung pong workmanship. Sir, ano ho ba ang commitment nyo dito? Kasi kayo ang nagpopondo rito at saan ba galing ang pera muna pala? Sino ang proponent nito na magbigay kayo ng ganito kalaking halaga para sa 10 waiting shed? The money came from GAA po. Alam ko the money came from GAA. Tapos usually naman if you do a budget process po, if you do a budget process, isasubmit mo na kung ano yung mga programs mo at for example dito kung saan lugar mo ilalagay. So I think I presupposes na ganyan po yung nangyari. Sinubmit na yung budget na pondoan at ang lugar na they identified is for Quezon City LGU. Nonetheless po, kahit na po tama po kayo Manong Ted, kahit na ba naibaba namin yung pondo, ito pera ng bayan, may obligasyon din ang DOTR to continue to monitor. Una, tama ba yung proyekto? Pangalawa, yung pera ba ay napunta talaga sa proyekto? Pangatlo, yung cost ba ay kumbaga commensurate sa proyektong ginagawa? So those are the things that we need to monitor at yun din po yung mga report na kailangan namin kuhanin sa LGU as a procuring entity po. Sige po. Sa SEC, sorry po, ako po nagpapasintabi lang, bagamat baka ho awkward sa inyo pong sitwasyon kahapon, napag-usapan nyo ba yung inyong appointment? Kasi may pumupula na ngayon na marami kayong acting lang. Napag-usapan na ho ba ito? Naku po, hindi po Manong. Saka kilala nyo naman po ako Manong Ted. Hindi ko po ever na. Hindi po Manong. Hindi na pag-usapan. Banoy, appoint na kitang permanente ha. Pagbutihin mo, walang ganon. Wala po Manong. Para pabulong na lang ang sagot ng secretary. Opo. Sige po, naintindihan po natin. Anyway, sir, dito ho sa nangyaring trahedya dyan po sa Basilan, ano pong reforma ngayon ang gusto hong mangyari ng kagawaran? Thank you for asking that Manong Ted. So napag-usapan namin ni Pangulo at sabi niya nga maglabas tayo ng pulisiya. Pero na po kami na-draft na department order again. At ito, gusto namin talaga implement tong policy na ito. I'm just waiting for the complete investigation report. We gave them 15 days. Pero essentially po Manong Ted, ang nakalagay po sa department order na ilalabas natin. This time, ang gagawin natin, it should be a risk-based audit. Dapat may categorization, not only of the vessel, but also of the route. For example po, dapat may nakalagay na high-risk vessel. So kapag high-risk vessel ka, ilang beses mo ba dapat inspect? Ang nilagay ko yata sa DO natin, dapat quarterly yan at meron dapat surprise inspection. In the same way, kapag meron tayong high-risk route, kahit maiksi yan, so dapat iba rin yung panuntunan natin dyan. Medium risk, ganun din. Ilang beses ba dapat i-inspect yan? So may mga ginawa po tayong standard. Kasi ngayon po nangyayari, 1 year lang yata in-inspect tapos wala na. Dapat kailangan natin tignan din mismo yung mga beses. Ilang taon na ba yan? Ba't 1 year mo lang ini-inspect? Okay. Dapat regular. Habang matanda yung mga vessels, habang mas luma, dapat meron tayo, mas lalo tayo nag-inspect to ensure seaworthiness naman po. Okay. So essentially, ganun po yung ilalabas natin. And not only Marina, it will be coordinated with PCG and PPA. Again, I'm just waiting po for the completion of the report po. Opo. Sige po. Sir, mag-i-input lang ako, Sec, baka lang humaaral yung pag-aralan. Sa PPA lang po, sir, kasi yung mga ports sa probinsya, lalo na po ito sa Bonggao, Tawi-Tawi, diyan po sa Basilan, 2 ang port diyan. Provincial, kumbaga,
may mga ports na privatized na, di po ba? Pero may mga ports po Opo. under PPA pa rin. Ang claim po ng iba, kaya din po naman in fairness, no, nahihirapan din sila, kasi walang weighing scale sa PPA port para timbangin ang mga isinasakay na rolling cargos. Do you think about it? Tama po. So that's a very good suggestion po. Oo. Thank you, Manong Ted. I mean, ako hindi ko po naisip po yan na may mga nawalang weighing scale po. No? I'm going to talk to GMJ. No? Tapos lalo po yung sinasabi natin mga ports na talagang daanan, not only of Yes. mga roro na mga Yes. mabibigat. Oo. If we can put a weighing bridge po, no? Yes. And hopefully we can find ways sa ating budget ng PPA. At tama po yan kasi patuloy naman yung pagmo-modernize ng PPA Aha. sa ating mga pantalan. Baka we Opo. can include that po. No? There's a need to include that as part of our modernization efforts po. Yes, opo. Kasi sisi ka lang ng sisi kapag nangyari na yung trahedya, pero kapag pinag-aralan mo mabuti, may mga pangangailangan para po sa safety Tama po. Hindi lang ng pasahero, kung hindi ng cargo. Paano mo malalaman kung ano ang bigat ng isang truck na six-wheeler na kinakarga mo kung hindi mo muna tinimbang? Hindi po ba? Tama po, Manong. Salamat po, Manong Ted. Salamat sige. po. Opo, para lang mag-improve na ho tayo moving forward po sa nangyaring trahedyang ito. Sige po. So, Sec, Tama po. opo, sa uulitin po, pasensya na po kahit napahabang ating panayam. Importante lang po ito para maunawaan po ng ating mga kababayan ang ginagawa po ng gobyerno para po sa kabutihan ng ating mga mamamayan. Salamat po, sir. Salamat po, Manong Ted, at salamat po sa lahat po ng inyong mungkahi, suporta at tulong po. Salamat na marami. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!